Hello mga ka-G-Lovers, so itutuloy na natin yung ginawa natin ng video, yung anong laman ng GX7 ng Kevlar. So ngayon mga ka-G-Lovers, ang gagawin natin ay re-repair na natin to. So alamin na natin kung ano ang dahilan kung ba't wala tong sound. So kita nyo naman wala siyang sound. So yan ang titingnan natin, hahanapin natin. So titestingin natin yung mga dapat natin ititesting. So ano pang hinihintay natin? Simulan na natin to. Let's get started. So una ko muna ang gagawin mga ka-G-Lovers ay ititest natin muna itong dalawang fuse. So bali malalaman natin kung na-open ba yung fuse dyan. Kasi pag na-open yan, malamang sa malamang may shorted na output. So itest natin muna dito, naka-DC tayo. So mayroon tayong 131 volts. Dito tayo sa output. So almost wala tayong nakusukat na voltage. So ibig sabihin, may open sa mga fuse na to. Isa o dalawa. Hindi natin alam. So ang gagawin natin ay i-cross natin para malaman natin yung alin sa dalawa yung may sira. So i-kiss lang natin ganyan. So dito mayroon tayong 131 volts. So ibig sabihin good yung isang fuse. So, pag inikis natin wala. So ibig sabihin itong isa na to ay open. Kasi nung inikis natin meron tayong nakuhang voltage sa kabila ay wala. So itong isa na to ay open. Yan, nasa baba. Nasa baba yung open na fuse. So ibig sabihin na naman yan ay isa sa mga output transistor dito, di natin alam kung ilan, ay pwede may shorted. So titingnan na naman natin yan. So bali ito na. May nakita tayong ito, sunog na fuse, ay fuse resistor, sunog na resistor, lumubong capacitor. Yan, lumubong capacitor. So next natin mga ka-G-Lovers ay ano muna natin to, i-test. So i-test muna natin kung alin sa part dito o alin sa channel dito ang may shorted. So isa-isahin muna natin, naka-buzzer check tayo mga ka-G-Lovers. So isa-isahin muna natin. Once na mag-buzzer dito, dyan sa channel na yan yung may problema. So simulan na natin. So check muna natin. So bago ang lahat, dahil mataas yung voltage nito, yung pumapasok na voltage, siguraduhin muna natin na walang tirang voltage. Kasi umabot tayo ng 131 volts. So siguraduhin lang natin na walang tirang voltage. So dito ay wala ng voltage. Dito sa kabila meron pa 65. So alin kaya dito yung meron pa 65 volts na tira. So dito wala. Sa isang capacitor, dito tayo sa isang capacitor, may 65. So dito yung may tirang voltage. Malamang dito yun sa may isang fuse na open. So hindi tumuloy sa sa system natin o dyan sa mga ibang parts natin, kaya hindi na wala yung voltage. So dinischarge muna natin siya mga ka-G-Lovers. Inalis muna natin. So okay, wala na. Dahil wala na siyang tirang voltage, safe na tayong mag-test. So i-buzzer check natin para matest natin kung alin sa channel, o sa left ba o sa right ang may shorted. So testing muna natin. Ayun yung sinasabi ko mga ka-G-Lovers, nagbuzzer siya. So ibig sabihin dito sa apat na to, di ko alam kung kaliwa. Dito kasi sa akin kaliwa to. So dito yung may problema. Dito yung may shorted. So dito yung may problema. So ang gagawin natin ay tatanggalin lang natin to. Ihang lang natin tong mga output transistor para ma-check natin ng actual
na hindi nakakabit sa board. So i-test natin para mahanap natin kung alin yun may shorted. So tanggalin muna natin siya mga ka-J-lovers ha. Tanggalin muna natin siya. So habang tinatanggal natin itong mga ka-J-lovers, promo tayo ng ating channel. Kung bago kayo sa ating channel, hindi pa naman kayo nakapag-subscribe, kung nagustuhan nyo yung ating content, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. Manonotify agad kayo kung may bago tayong in-upload na video. So thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay. So pahit na rin ang like button kung nagustuhan nyo yung ating in-upload na video. Dahil hindi ko matanggal yung yung isang output diyan kasi natatamaan yung yung capacitor, so naalangan ako. So ang gagawin natin, lahatan na. So tanggalin ko na 'to lahat para maka-check tayo. Importante kasi ma-check ko kung ilan nang tinamaan nang hindi nakalagay sa board. Kasi pag nakalagay pa diyan sa board, hindi natin malalaman kung ilan ba yung na short, kung ilang yung may tama. So tanggalin muna natin 'to lahat. So bali ayan na mga ka-J-lovers, tanggal na natin yung lahat ng output. So ito yung isa, hindi ko pala na hugutin ko na lang yan. So bali ang gagawin na naman natin ay i-test natin yung mga output. So aalamin natin kung ilang yung pwedeng tinamaan doon sa apat na yon. Kasi sa kabilang channel naman yung may problema. Doon lang kasi natin yung may shorted. So di natin alam doon sa apat na yon kung ilan ang tinamaan. Pwede kasing isa, dalawa o tatlo or apat. Kadalasan yan pwedeng dalawa or apat kasi padis. Pero hindi natin alam kung ilan yung pwedeng tinamaan ito. So test natin muna mga ka-J-lovers para malaman natin kung ilan yung tinamaan. Tindahan ay may kakanan, pinapay, palaman. Rock yan. Tira. Ay parang sarong ka na. Okay na ada sarong mo. Guys, sarong na ako. Yung pangalan, boroto, fried, ay raw. Nga sulo. Iya, magabat pating maray. Shorted daw. Shorted. So bali nakakuha na tayo ng dalawa, shorted. So test pa natin yung iba.
Dua. Ay, may leak na sir. Bali, itong isa ay mayroon leak. So, mayroon na siyang leak. So, bali, tatlo yung nakuha natin na sira. So, isang C5200 at dalawang A1943. So, yan yung nasira. So, isa na lang yung natira dyan sa apat na yan. So, itong tatlo na to ay dalawang shorted at isang leaking. So, matindi yung tinamaan pala nito. So, next naman natin ay ito yung gagawin natin dahil may shorted, malamang sa malamang baka nadama yung drive natin. So, ang gagawin natin, tanggalin lang muna natin yung mga parts ng drive, lalo na yung mga maliliit na transistor at yung final drive. Tapos, ititest natin isa-isahin. Malalaman natin kung talaga may tinamaan doon. Tapos yung resistor na nasunog, papalitan na rin natin yan. So, tanggalin muna natin to mga ka-G-lovers, itong mga drive na to. Tanggalin muna natin yan. Itong lumubong capacitor, kailangan talagang palitan natin na rin yan. So, nasobrahan siguro ng voltage, sa fluctuate siguro ng kuryente. Kaya lumubo yan. Hindi na na-handle yung maximum voltage niya. So, ito yung nasunog na resistor. Papalitan na rin natin yan. So, ito na yung gagawin natin mga ka-G-lovers ay tanggalin muna natin itong mga drive. Yan pa isa sa kabilang channel may sunog din ng resistor. Tanggalin natin itong mga drive. Tapos itest natin na isa-isa para malaman natin kung ilan yung tinamaan. So simulan natin muna. Dahil sa tatanggalin muna natin to, magpo-promote muna tayo ng ating channel. So, kung hindi pa pala kayo nakasubscribe, napadaan lang sa ating channel. Please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kang updated sa mga na-upload natin na video. Then, pahitan na lang like button kung nagustuhan nyo yung ating in-upload na video. Maraming salamat sa lagi nyo pagsubaybay sa ating channel. Sana may natutunan kayo sa mga bawat ginagawa natin. So, yung na-upload natin na video. So, magiging reference nito lalo-lalo sa mga baguhan at nag-aaral pa lang na hindi pa alam. So, para sa inyo to mga sir. So, sa mga professional na hindi pa rin alam yung ganitong unit, ganitong pag-repair sa ganitong unit. So, para din to sa inyo mga ka-G-lovers. So, bali yan mga ka-G-lovers, natanggal na natin yung mga drive dito sa kabilang channel pa rin yan. So, hindi pa natin tinanggal yung sa kabila. So, ang gagawin muna natin, ititest muna natin at aalamin natin kung ilan yung pwedeng tinamaan. So, tingnan na natin. So, isa-isahin lang natin to. So, huwag kang tatama rin dapat sa pag-check. So, kung kailangan isa-isahin para malaman mo lang kung alin yung tinamaan, so isa-isahin mo na. Pero kung kinalawang na talaga, obligado ka lahat na palitan mo na. Pero pag ganitong hindi pa naman kinalawang, so obligado ka naman mag-iisa-isa nito. So, isa-isahin mo lang i-test para alamin natin kung ilang yung pwedeng tinamaan. So, tingnan natin. So, bali meron tayong nakuhang shorted. So, ito. So, tingnan natin kung anong number. Yan. Yung C3200. Shorted to. So, test pa natin yung iba para malaman natin kung mayroon pa tinamaan. So, test natin ulit.
So bali meron pa tayong nakuhang isa pa. Shorted din mga ka-G-lovers. So isa pa to. So number nito ay parehas din. Yung C3200. Bali dalawang C3200 na nakuha natin na shorted. So test natin yung final drive natin, yung C2073 at A940 kung tinamaan ba rin. So i-check natin. So mukhang okay naman to. So hindi naman siguro to inabot. So okay. Test natin yung isa pa. So bali okay naman tong isa. So ibig sabihin hindi tinamaan to. Dalawa yung nakuha natin, yung C3200. So ito nakakuha na akong pampalit. So next natin ay ikabit natin to. Tapos yung isa naman tanggalin natin. Doon naman tayo mag-check. Isa-isahin din natin. So note pala mga ka-G-lovers, bago ka maglagay ng bagong output ay bagong parts na mga ganitong transistor, so i-check mo ulit kasi merong factory defect niyan minsan. Yung mataas yung leaking value. So dahil okay naman to, so safe na tayong ikabit to lahat. So balik na natin to lahat, tapos ilagay natin yung dalawang bago. So kabit lang natin siya. So bali sa ganitong kasing matataas na wattage, so napakahirap tong i-bias. So alamin natin kung ilang voltage biasing nito mamaya. So kabit lang natin to. Kailangan kasi masigurado natin na normal yung voltage biasing nito kasi napakataas yung voltage, delikado dong masira agad yung mga output natin nito. So note, tandaan nyo yan mga ka-G-lovers, dapat siguro din yung normal yung biasing bago nyo ikabit yung output. So ititest natin paano natin malalaman yan mamaya. So alamin natin kung ilang voltage yung voltage biasing nito na walang output. So napakahirap kasi mag voltage biasing ng mga matataas na wattage na amplifier at matataas na voltage. So kabit lang natin to lahat. Yan, pagkatapos natin ikabit ay yung kabila naman. So tanggalin natin lahat yung kabila, tapos itest natin isa-isa. Ilingan mo ha, mapatakot kang kurente. Maguro na drop boy. Bali ito yung capacitor, lumubo na talaga. So papalitan natin to, yung 47 UF 100 volts. Napakataas talaga yung voltage sa biasing nito. So papalitan lang natin yan. Tapos yung kabila naman, so tatanggalin lahat ng drive doon, tapos itest natin. So kukuha lang akong pampalit ng capacitor para testing na natin yung kabila naman. So ito yung ipapalit natin, 47 160 volts kasi wala akong 100 volts. So special capacitor yata yan. Mahirap hanapin, wala ako niyan. 160 volts yung pinaka next natin na pwedeng ikabit. Kasi yung iba bababa na 50. Tapos
Susunod sa 50 ay 160 volts na sa amin, 250 volts at 450 volts. So ito yung malapit, 160 volts, so pwede na to. Kabit ko lang siya. Tapos next natin yung sinasabi ko nga, tatanggalin natin lahat yung sa kabilang channel na drive para matis na rin natin kung ilan ba yung tinamaan din. Pero kung mayroon kang electric pan, mabakal ka lang yung natin ng filter. Yan po bagang gamit ko, puro filter siya. Ito naman, papalitan na rin natin to, yung resistor na sunog. So, papalitan na natin yan. So, kita nyo naman, ito yung sunog na resistor. So, palitan lang natin yan. Teka naman bakal to, igamit nga nito sa lawod. Yung mga okay ba? Sa dagat pag ang ganyan, ng battery naman. Battery na wala. Mga balik sa hapte po, kung iga ka ng Iya po, baka may sana nga ni magkaroon. ng buhat, battery. Ay, ang itong 100, magkagwata na mga video. Ito siya, ito ba pula? Kaya ako suporta po. Magbakalira rin itong video. Suka. Bakit kaya? Yan, suka yan. Mawag ko yan. Yan, yan, basta-basta na basta. Minsan kayo, igwang panel ni after 5 years, kaya hata yan. Ginawa ka sa pula. So, nakikibitan natin yung yung resistor na sunog. So, pinalitan na natin siya. So, next dito tayo sa kabila. So, tanggalin natin. So, in-skip ko na, hindi ko na pinakita yung pagtanggal ng mga parts dito sa kabilang channel. So, dyan So, inubos na rin natin siyang tinanggal. So, itisin natin to lahat. So, meron din isang resistor, parang same lang yung sira nito ha. So, titingnan natin, di pa natin alam. So, isa-isahin ko lang siya mga ka-J-lovers para malaman natin kung ilan ba yung tinamaan dito. So, sa pagtitest natin, bali, dalawa rin yung nakuha natin. Dalawang C3200. So, parang same lang. So, same lang yung tinamaan. Dalawang C3200 at isang resistor. So, same lang talaga. So, ito, kakuha na tayong pampalit. So, kabit lang natin to lahat naman. Tapos, next natin ay mag-voltage biasing tayo na walang output muna. So, aalamin natin kung ilan yung voltage biasing nito. Kasi, parang kakaiba yung voltage biasing nito. Matataas na yung voltage kasi nito. So, okay, tinis ko muna tong yung bagong ikakabit natin na transistor. So, yan, nakabit natin na lahat. So, bago na tayo pala mag-voltage biasing, papalitan ko muna tong fuse. Kasi, open yung isang fuse. So, tanggalin muna natin tong isang fuse at palitan natin. Bale, ang ginamit palang fuse dito ay 12 ampere. So, 12 amperes yung ginamit dito na fuse. So, palitan lang natin to. Nakasulda kasi ito para hindi mag-lose contact. So, ganun rin. Paglagay natin ng fuse, resolder rin natin para hindi mag-lose contact. So, kuha muna ako ng bagong fuse. So, para maikabit na natin dito. So, ito. Lagay na natin. Tapos, resolder din natin. Kasi pag hindi natin yan pinalitan ng fuse, hindi tayo makaka-proceed dun sa pag-voltage biasing kasi walang dadaloy na supply sa kabila.
So okay, na-resolve na natin tong fuse. So next natin ay yung sinasabi ko, magbo-voltage biasing tayo ng walang output. So itis natin gamit muna tong Sutek. Pero i-double check pa rin natin nito sa flock natin para sigurado tayo. Kasi hindi pa natin alam kung ano yung tamang voltage biasing nito. So ang gagawin na lang natin ay comparison technique. Dapat mag-same yung mga voltage dito para makuha natin yung tama. So wait lang. 11 na fluctuating dito, 11 nagsi-7 pa nga. So baka dito sa test probe ko 12, 11, 12, 11 nag-10 pa. Ito 6. So baka dito sa test probe ng Sutek ko kasi medyo tawag niyan sa kakagamit ko, medyo na nagmamalfunction na yung yung test prod ng Sutek ko. So gagamitin ko tong flock kasi bihira ko naman gamitin to, hindi pa naman sira yung mga test probe nito. So dito natin malalaman yung tunay na voltage biasing nito. So check natin isa-isa. So meron tayong nakuhang 12, 11, 12 sa fluctuating, same din. 12, 11, same. Parehas 11 and 12. So parehas pala din dun sa Sutek, kaya lang bumababa sa 6. Dito sa block hindi. 11, 10, 9, yan ganyan. 11, 10. So nagpa-fluctuate lang yan. So 11, 10, 9. So ibig sabihin same lang sila. So hindi na tayo matatakot na ikabit yung mga output niyan kasi tama yung voltage biasing, ganyan yan. So ito na yung mga natin, yung mga output. So double check ko pa rin yung 4 na hindi nagbaser para malaman natin, baka kasi may leak, masisira agad. So mukhang okay naman. Okay naman. So okay naman, wala naman siyang mataas na leak value, hindi naman shorted. Talagang hindi to shorted kasi hindi to nagbaser kanina. So yung 4 dito sa kabila ay papalitan natin. Yung isa pala, okay, 3 pala yung ipapalit natin. Kalimutan ko lang yung 3 pala ang papalitan natin. So kuha muna tayo ng pampalit. So bali ito na mga ka-G lovers, itong 3 na to ang ikakabit natin doon. So sabi ko kanina, isang C5200 at 2 A1943. So bali ito, naikabit ko na siya mga ka-G lovers. So in-skip ko na siya para hindi umaba yung video natin. So dito na magkakaalaman, magtitest tayo ng voltage biasing na nakakabit na yung output. Dapat mababa na siya. Dapat mababa na siya, hindi na siya umabot ng 11, 10, 9, mga ganyan, hindi na siya umabot. Dapat dito nasa 0.3, 0.4 at 0.5 voltage biasing. So dito na natin malalaman yan. So i-test natin isa-isa. So dito na tayo magkakaalamanan kung tama na ba yung ginagawa natin. So i-test natin. Yun, 0.4. Galing naman, 0.4. So ayusin ko lang yung tamang, yan, kita na 0.4, diba? 0.4. Dito sa unang output natin ay meron tayong 0.4, 0.476. So dito naman 0.476. Wow, ang ganda, same. 0.464, 0.471, 72. So hindi nagkakalayo, lahat sila 0.4, 0.476. Wow, ang ganda ng pagka-voltage biasing natin ito ha. Tama yung pagkakabit pagka-diagnose natin ng mga sira. 0.4. So almost the same sila. So ibig sabihin, yun lang ang tinamaan. Yung bali 4 yung transistor yung tinamaan at 2 resistor. Wow. 0.4 din. 0.4, 49. So okay, lahat sila nasa 0.4. So dahil okay na to, ready for testing na tayo. So ikabit lang natin lahat dito mga ka-G lovers para maka-test na tayo. So ayan, kinabitan ko na siya ng speaker, kinabitan ko na rin siya ng input. So ready for testing na tayo. Alamin na natin kung tutunog na ba to.
So, testing tayo mga ka-J-Lovers. On natin tong reader natin, ng USB reader natin o Bluetooth reader natin. So, on. So ayan na mga ka-J-Lovers, okay na yung tunog. So pag personal mo siya napapakinggan, napakalinaw talaga ng Kevlar GX7. So napakaganda na yung tunog. So thank you very much. Sana mayroon na naman kayo natutunan sa bago natin in-upload na video. Maraming salamat.